Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikatlong kabanata ng Mateo. Ang pangangaral ni Juan na tagabautismo. Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Ito ang kanyang sinasabi, "Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, "Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, 'Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan.'" Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang at pulot-pukyutan. Nagpuntahan sa kanya ang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Judea, at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Mabuting tandaan natin palagi ang ikayat ni Juan na magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan. Isa sa mga natatanging verso patungkol kay Juan ay yung kanyang itsura. Balahibo ng kamelyo, sinturong balat hayop, kumakain ng balang at pulot-pukyutan. Napakadaling ihambing ang buhay ni Juan na tagapagbautismo sa mga Pariseyo at Saduseyo nung panahon na yon. Makikita natin ang pagpapakumbaba ni Juan sa kanyang pamumuhay. Siguro ay hindi niya iniisip ang mga bagay na yon dahil alam niyang hindi yon ang mahalaga sa mata ng Diyos. Pero kahit ganito ang kanyang pamumuhay, hindi makaila ng mga tao na isa siyang propeta ng Diyos. Sa mga panahon ngayon, maraming tinatawag na propeta ng Diyos ay sadyang makamundo. Makikita ito sa kanilang kayamanan, sa kanilang pananalita, sa kanilang pag-uugali, sa kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw. Marami ring mga bulaan, propeta na itinuturo ay hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, na nilalayo o di kaya nililinlang lamang ang mga tao. Makikita natin sila sa bunga na kanilang ipinapakita sa atin. Meron ba kayong mga nakikitang bulaang propeta ngayon? Kailangan nating matuto mangilatis ng ating mga nakikita at naririnig. At ang tanging paraan para malaman kung ano ang tama sa mali ay kung alam natin kung ano ang totoo at kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Basahin natin. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseyo at Saduseyo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan ninyo, ngayon pa lang
ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Hindi talaga mapigilan ang puot ni Juan sa mga Pariseo at Saduceo. Nakikita kasi ni Juan na lagi nilang pinanghahawakan na lahi sila ni Abraham. At ito ay sapat nang sabihin na sila ay banal. Ito ang dapat natin iwasan, kapatid, na kung sino ang dapat na nakakaalam ng salita ng Diyos, ay siya pang hindi nakakaintindi nito. Meron sa atin hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Meron din sa atin na nakakaalam, ngunit hindi naman naiintindihan. Meron din naman na nakakaintindi, ngunit hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos. Huwag nating tularan ang mga Pariseo at Saduceo dahil ang kaalaman natin sa salita ng Diyos ay walang saysay kung hindi natin ito maiintindihan at maisasabuhay. Basahin natin. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Intindihin nating maigi ang sinasabi ni Juan dito. Sinasabi niya na ang bautismo ng tubig na ibinibigay niya ay tanda ng pagsisisi. Ngunit may darating na mas makapangyarihan sa kanya at babautismohan tayo ng banal na espiritu. Makikita natin dito ang pagpapakumbaba ni Juan nang sabihin niyang hindi siya karapat-dapat na maging alipin ni Jesus. Madalas ay naiisip kong napakataas ng tingin ko sa aking sarili. Lagi kong hinahambing ang sarili ko sa iba, kung ano ang itsura, kung ano ang natapos sa pag-aaral, sa pera, sa talino, sa husay, sa sipag, sa galing. Pero lahat ng paghahambing na ito ay mali. Dahil ang turo sa atin ay kung sino ang siyang nagsisilbi sa lahat, siya ang tunay na dakila. Sa iyong buhay, kapatid, nangyayari din ba ito? Hinahambing mo rin ba ang iyong sarili sa iba? Nagmamataas ka ba sa iyong puso? Ganun ba ang pakitungo natin sa ibang tao na kapwang anak ng Diyos? Mahalaga rin na mapag-usapan natin ang sinasabi ni Juan tungkol sa ipang susunugin sa apoy na walang hanggan. Marami na ang nagsasabi ngayon na hindi gagawin ng Diyos na hatulan ang mga makasalanan sa impyerno habang buhay. May mga nagsasabi nga na tayong lahat daw ay kalaunan mapupunta din sa langit sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mag-ingat tayo sa mga ganitong paniniwala, kapatid. Tamang sabihin na ang Diyos ay pag-ibig. Tama ring sabihin na ang Diyos ay makatarungan. At tama ring sabihin na siya ang maghahatol sa mga kasalanang hindi pa napapatawad.
Kasalanan ang siyang naghiwalay sa atin sa may kapal. At ang may kapal mismo ang naghanap ng paraan para tayo ay makabalik sa Kanya. Dito, ibinigay niya sa atin ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kailangan kong idiin sa ating lahat, kapatid, na si Jesus ang tanging daan para makaiwas sa magiging hatol sa atin ng Diyos. At kung tayo ay hindi maniniwala sa Kanya, wala tayong ibang magagawa kundi tanggapin ang tamang kaparusahan ng ating kasalanan sa apoy na hindi mamamatay. Basahin natin ang pagbabautismo kay Jesus. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismohan si Jesus at sinabi, "Bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag si Juan. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Madalas ay tinatanong ko kung anong ibig sabihin ni Jesus nang pinayagan niyang mabautismuhan ni Juan. At sa aking pag-iisip-isip, ipinapakita lamang ni Jesus sa ating lahat ngayon kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay. Lagi nating naririnig, gayahin natin ang buhay ni Kristo. Kung anong ginawa niya, yun din ang gawin natin. So kung siya ay nagpabautismo sa tubig, dapat gayahin din natin. Isa kasi itong tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos Ama ay nagpapatunay lamang na si Jesus ay kanyang anak. Iniisip ko lang kung ano kaya ang ating iisipin marinig ang boses na galing sa langit. Ang salita ng Diyos Ama ay pagpapatunay lamang na si Jesus ay ang kanyang anak at ang Mesayas na pinadala niya. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 3 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.